ng farm namin. Ayan, wala kaming kakausapin mga tao. Ayan, kasama ko si Marcus. Press the button with the desired floor. Okay. Oh my God. Ayan mga bro, kami ngayon ay mag-road trip. Ayan, kasama ko si Marcus. Marcus, yan. Mukha ko yan. Okay, so road trip. Road trip kami. Okay, so let's start. Okay. Driving information. Vehicle status. Let's see. Okay ang tires. Okay. Engine oil level. Okay. Check control, door open. Sarado ang door. Okay. And then next service. Alright. So let's see. Tingnan natin kung ready na tumakbo ang ating sasakyan. Driving information. Energy flow. Okay. Kaya makikita nyo nakalagay. Ready. Vehicle ready to drive. Right. Let's go. Ayan. Kasama na namin si Mix. Ayan, isa yan sa mga board of directors ng Golden Farm. At syempre, andyan pa rin si Marcus. Ayan, busy. Okay, so lunch muna. Bibili tayo ng lunch. Nakagutom na rin. The Bros Life. Okay, ano sa inyo? Ano? I'm later ko na order nila. Tatlong ano? Chicken burger? Yum burger. Cheesy yum burger. Tatlong cheesy yum burger. Yung may price na po ba yung cheeseburger, sir? Ano? Sorry? Yung may price po yung cheeseburger? Yung may price daw? No, walang price. Balik cheeseburger lang po tatlo? Yeah, a la carte lang, oh. Any additional po? Tsaka 5 chicken, chicken joy ba yun? Tawag. May ice po. Ayan, nandito kami sa farm. Pupuntahan namin yung the other side ng property para tingnan namin kung posibleng maglagay pa ng building ng manok sa baba. Ayan, lalagyan namin siya ng layer sa mga itlogan naman. So bababa tayo ngayon dito. So ayan, bababa tayo ngayon sa kaya ATV dito. Atras sa mate. Ayan. So, bumababa tayo dito sa the other side of our property. So, bababain natin ito. Ayan. So, ito yung property namin sa kabilang side. Ito yung plano naming lagyan ng layer chicken, layer farm. Ayan. Itong the other side of the fence is also our property. Ayan. Diyan kami magkakaroon ng access road papunta dito. Ayan. So, let's see kung pwede dito. Pag-aralan natin.
Okay, so dito ba tayo? So, nandito kami ngayon. So, balak namin dito sa area ito ilagay yung layer farm, itlugan na magpuproduce ng minimum of 10,000 eggs a day. Yan. So, kaya dito hanggang mga 40,000 capacity, pero magsisimula muna kami ng konti para maaral ng gusto. Hirap naman pasukin basta-basta. Ayan. So, ocular kami ngayon. Yun mga bro. So, nandito nga kami. Kasama ko si JR tsaka si Erwin para tingnan itong sinasabi naming site na nag-ocular kami ng layer chicken. So positive, pwedeng tayuan ng layer chicken. So sa mga next video ko ipapakita ko sa inyo yung unting-unting yung progress nito, no, ng layer chicken namin, yung layer farm. Okay naman to, pumasa na to din to sa vet. So ito, kung saan kami nandito ngayon, ito yung the other side of my property. Yung kabilang side, nandoon sa may banda ron pa, yung aking broiler chicken. So, okay, nandito tayo ngayon uli sa building A, kung saan ito yung una nating feature sa ating video. Again, kasama ko ulit si Erwin, ang ating farm manager. Day 13 ngayon, day 14. 13, day 13 ng building A. So papakita ko sa inyo anong pagkakaiba ng sisiw niya noong day 1, 7, ngayon ay 13. So bukas magtitimbang sila, magsa-sample weight sila para sa day 14. Tara, pasukin natin yung loob. Okay, tayo, pasukin natin. Ayan na sila. Oh, ayan. So mas malalaki na sila ngayon. Full expand na kami ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na full expansion namin, no? Ayan, makikita nyo. Ayan, mula dito sa kaliwa hanggang sa kanan. Ayan. So yung sinasabi ng ating farm manager na si Erwin, yung nakita nyo kanina na lona, yan ay pangharang sa madaling araw para yung hangin hindi ganun kalakas. Tama ba, Erwin? So hindi ganun. Ayun, so hindi ganong kalamig. Dahil ngayon ay gumagamit pa rin tayo ng heater. So may LPG pang gumagana ngayon sa day 13. Pero kailan natin tatanggalin, Erwin, yung sa day 15 tatanggalin na po yung lona na ito. Ayan, so yung lona na yan na sinasabi ni Erwin, ang ating farm manager, tatanggalin yan sa day 15. Na sinasabi niya na ginagamit niya pangharang muna sa madaling araw. Ayan. Kuna natin yung mga sisiw. Ayan sila. So makikita nyo na kung ganong kalaki sila ngayon. Ayan, kung close up natin. So ayan. Yan ang sisiw sa edad na 13 days. Diba? Malayo na ang pagkakaiba niya doon sa day 1 na wala pang balahibo. Ito meron na. Ayan. So makikita niyo yan hanggang doon yan sa dulo. Ayan, so mula dito hanggang sa dulo yan. Subukan natin i-zoom in kung makakalapit. Ayan. Teka, hindi pa ako perfect sa paggamit nito eh. Yun o, zoom in natin hanggang dulo yan. Ayan, hanggang sa matanaw nyo yung mga blower na yun. Ayan. Ayan. Okay. So, full expand na tayo ngayon. Tapos mapapansin nyo itong mga pinaliwanag ko sa inyo sa fly control. Ayan o, yung mga plastic straw na yan. Nakikita nyo naman o. Walang langaw sa loob. No? Wala halos nahuli. Ibig sabihin, maganda ang fly control program natin. No? So, day 13, makikita nyo na ang itsura ng loob ng building. Walang langaw. So, ina-expect namin hanggang sa maka-harvest, wala nang langaw dito. Ayan. So, mga bro, ayan, pinakita ko na sa inyo ang mga manok natin sa day 13. So, bukas magtitimbang sila. I-update ko na lang kayo sa
sa ALW nila o yung average live weight. Thank you. So, yan mga bro, ang alam nyo, sa tao lang, dapat pagtuunan na ng ating mga pamahalaan o ang ating gobyerno ang agriculture. Malaking bagay po ito sa atin, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Kailangan natin ng food security. Ang industriya ng agriculture ang isa ngayon na dapat binibigyan ng pansin. So itong farm na pinakita ko sa inyo kanina, mga lupain na walang silbi, pero ngayon lalagyan natin ng layer farm upang sa ganon makapag-produce tayo ng mga itlog. So pag nakapag-produce tayo ng mga itlog, meron tayong makakain. Ay isa-isang tabi na muna siguro yung mga real estate development sa countryside, no, sa mga probinsya, dahil sayang po ang lupa. Pwede pong pakinabangan ng mga magsasaka. So mga bro, please like, share and subscribe to my YouTube channel, The Bros Life. Maraming pong salamat.